Hay nako, aminin na natin, lahat tayo, 'di ba? Sobrang hilig sa pagkaing Pinoy. Pero kasabay ng bawat subo ng adobo o sinigang, andiyan yung bulong, uy, huwag masyado, mataas sa kolesterol 'yan, o bawasan mo yung kanin. So ngayon, sasagutin natin ang isang malaking tanong. Yun nga, totoo ba? Totoo bang ang sarap na nakinakihan natin ay di pala maganda para sa atin? O baka naman may something na di natin lubusang naiintindihan? Samahan niyo ko, bubusiin natin to ng maigi. Kasi ang totoo, hindi yan simpleng oo o hindi. Yung sagot medyo komplikado. Nakasalalay yan sa pagkakaiba ng mga luto ni Lola noon kumpara sa mga kinakain natin ngayon. At pakinggan niyo to, mismong isang dietitian, si Mark Ong, ang nagsabi, hindi mo kailangan maging mayaman para kumain ng healthy. Minsan daw, yung mga pinakasimpleng ulam, isipin mo, tinola, kamote, yun pa yung pinakamabuti. At yan ang magiging guide natin dito. Okay, so unahin natin yung good news. Alamin natin kung ano ba talaga yung mga ginagawa nating tama, yung healthy core ng pagkain natin. Tingnan nyo to, actually yung traditional na plato natin, ang ganda ng pundasyon yan. Puno ng fiber galing sa kangkong at malunggay, meron tayong good carbs tulad ng kamote at mais, yung nagbibigay ng matagal na energy, tapos yung protina natin galing sa isda, sa monggo, napaka-healthy. At yung hydration, buko at calamansi juice. Solid, 'di ba? Okay, teka muna. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating maintindihan to. Probiotics. Ano ba yan? Sa simpleng salita, sila yung mga good bacteria na nakatira sa tiyan natin. Sila yung tumutulong para tunawin yung pagkain at para makuha natin lahat ng sustansya. Napaka-importante niyan. At eto yung aha moment. Hindi natin kailangang bumili ng mamahaling supplements kasi yung probiotics at prebiotics na pagkain naman ng good bacteria, nasa hapagkainan na natin. Andiyan yung baong, burong isda at syempre atsara. Matagal na natin kinakain yan. At hindi lang yan sabi-sabi ha, may science to back it up. May isang pag-aaral galing UP Diliman na napatunayang yung good bacteria sa burong isda hindi lang pala para sa digestion, lumalaban din pala to sa mga mapanganib na fungi. Grabe no, ang galing! Okay, so let's look at the other side of the coin. Kung may healthy core pala yung pagkain natin, saan tayo nagkamali? Saan nanggaling yung unhealthy na reputasyon? Well, hindi sa tradisyon, kundi sa mga modern-day food traps. Ito yung nakakalito. Sabi sa isang pag-aaral, 87% daw sa ating mga Pinoy mas health conscious na. Pero, teka, bakit parang dumarami pa rin yung mga sakit na related sa diet? May hindi nagkokonekta, di ba? At heto na siguro yung sagot. Tiningnan sa isang pag-aaral yung mga bata at ang linaw-linaw ng resulta. Yung mga pagkaing simple, yung fresh, prutas, isda, walang link sa pamamaga o inflammation sa katawan. Pero yung mga ultra-processed, instant noodles, chips, cookies, sila yung pangunahing sani. At yung inflammation na yan yung ugat ng napakaraming sakit. So para malinaw, ano-ano ba tong mga to? Ito yung mga dapat nating tandaan. Mga instant noodles at chicherya, yung mga biscuit at cake na nabibili sa tindahan, at kahit yung mga processed na prutas. Sila yung mga totoong kalaban, hindi yung sinigang ni nanay. Alright, hindi lang processed foods ang kalaban. Meron pang mga, kumbaga, hidden dangers na kailangan din nating bantayan. Mga bagay na hindi natin masyadong napapansin. Sa isang pag-aaral sa Maynila, lumabas na halos 4% ng mga street food na hindi masyadong luto ay may mga parasites. Parang ang liit pakinggan ng 3.90%, no? Pero isipin mo, kapag ikaw yung natapatan, hindi yan maliit na bagay, seryoso yan. At para sa mga mahilig sa street food, eto, pakinggan nyo. Sa pork isaw at Betamax daw, pinakamadalas nakikita yung mga parasitiko. Kaya sobrang importante na siguraduhin lutong-luto yung kinakain natin para maiwasan yung mga sakit sa tiyan na dala ng mga yan. Eto pa, isang medyo komplikado. Yung longganisa. Para ma-preserve yan, kailangan ng nitrite. Ang problema? Kailangan sakto lang. Kapag kulang, pwede kang magka-botulism, isang nakamamatay na sakit. Kapag sobra naman, may panganib daw na maging carcinogenic. At ang nakakababahala, nalaman sa isang study na maraming longganisa sa palengke, kulang sa nitrite. Bakit? Kasi takot yung mga gumagawa na sumobra, pero hindi nila alam na mas delikado pala kapag kulang. Napakadelikado ng balanse. So,
Ano nang gagawin natin? Pagkatapos malaman lahat ng yan, the good and the bad, eto na yung pinaka-importante. Paano ba tayo kakain ng matalino pero Pinoy style pa rin? Heto, 4 na simpleng-simpleng hakbang. Kayang-kaya natin to. Una, iwasan yung mga matatamis at ultra-processed. Pangalawa, pag nauhaw, piliin ang buko o kalamansi juice. Pangatlo, damihan ng gulay tulad ng malunggay. At pang-apat, huwag katakutan yung bagoo at atsara. Simple lang, di ba? Balik sa basics. At para patunayan na hindi kailangan ng malaking budget, heto ang mga halimbawa. Tinola na may kamote, utan bisaya, o kahit simpleng salad o sandwich. Lahat yan, abot kaya at masustansya. Ang sikreto lang talaga, piliin ang mga simple at sariwang sangkap. So, sa huli, malinaw na hindi naman talaga masama ang pagkaing Pinoy. Ang kailangan lang, maging mas matalino tayo sa mga pinipili nating ilagay sa plato natin. Kaya, ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Ano ang ilalagay ninyo sa plato ninyo mamayang gabi?